Mga lakotsero, ako nga pala ulit si Kenneth Carroan, ang sales promodizer din sa Western Batangas. Ngayon ako ay may pupuntahang kliyente napakalayo. Kaya habang nasa biyahe ay ako yung makikipagpintuan muna. At may sasagutin din akong katanungan na malimit sa akin nung ako ay technician pa. So, intro muna. Disclaimer lang ho muna, ako ho ay hindi professional. Ang aking mga sasabihin ay base lang ho sa aking experience sa ilang taong ko kung pagiging technician. Yung malimit nga ito sa akin, lalo na ng mga bagong nagkaalaga. Kung ano daw ang tamang paraan ng pagwawalay o paano i-kondisyon ng mga biik sa pagwawalay. Di unang-una na dyan, dapat ayos ang mga turok na yan. Iron, purga, vitamins, lalo na ng bakuna. Pero hindi na pag-usapan natin sa ibang video na. Kaya nga ay paano maihanda ang mga biik pagwawalay. Unang-una, sinasabi ko sa kanila, kailangan mo sana agad kumain ng baboy para di sila manibago pag iwinalay. Kaya suggestion ko sa kanila, 5 days pa lang pinatitikim na ng booster feeds. Mura lang naman yung 1 kilo lang na makakainin na yan. Ang gagawin, itutunawin lang yung kaunti, tapos ilalagay sa dadi ng inahin para pag dadi ng biik, edi matitikman yung feeds. Di sila manibago, unti-unti sila masasanay. Tapos pag mga 2 linggo na, ay bibigyan nyo na yan ng sariling pakain dahil sasalo sa inahin na yan. Ay pag sumalo, ay ang formulation ng pakain ng inahin, yung lactating, ay iba sa pangangailangan ng biik. So pwedeng mag-cause ng pagtatay dahil lalo't kung pellets pa ay malalaki, ay sensitive ang bitoka ng mga baboy, mga biik, pwedeng makadamage ng bitoka, pwedeng mag-cause ng scouring. Kaya bigyan nyo sila doon sa tabi na kahit konting lagay laang, tapos ikakain-kain sila doon, titikim-tikim na sila. At pag ginagawa nyo yun, edi mga 28 days pwede nyo nang iwalay. 28 to 30, yun ang standard na sinasabi ko sa kanila lagi. Dahil sa ganong edad, marunong na kumain ang mga baboy kung ginawa nyo yung sinabi ko. Kaya lang, may iba kasi ako napupuntahan na 35 days bago iwalay, ang iba 40, 45. Katwirang sa akin ng mga mag-aalaga kagaganda naman ng biik oo nga ho, magaganda ang biik niyan, dati Kaya lang ho, ang nagsasuffer yung inahin. Sasama ang performance, kumbaga sa tao nalolos siya. Sa halip na makakapag-cycle na uli, napapa-delay pa dahil nagpapadede. Tsaka ang pagwawalay, inahin ho ang inaalis, hindi ho biik. Dahil nai-stress ho yan sa paglipat ng kulungan, mawawala pang ina, stress, magkukos talaga ho ng pagtayan. Kaya dapat ho, inahin ang inaalis. At pag ganyan ho, lalo't mapapawala inahin, magpupurong feeds na, hindi ho maiwasan na may nagtatay. Kaya ang tatanong nila sa'yo, ano ka ituturok? Suggest ko, huwag tuturokan muna. Kababata pa haluan na lang ng mga water solubles, kagaya ng sulfur QR. Dahil ang sulfur QR ay merong sulfadiazine sodium at sulfaglutine sodium na talagang gamot sa pagtatay. Kasi yung mga nakasanayan nating water soluble, para lang yung electrolytes na nag-prevent lang ng dehydration. Aring sulfur talagang gamot sa pagtatay. Meron din aring paracetamol kung ang inyong baboy ay nilalagnat, pababa ng temperature. Aring sulfur QR ay hindi lang sa baboy, pwede ho sa lahat ng klase ng hayop. Pwede sa manok, sa baka, kambing, kahit ano, pwede. Dahil ay peste buster na. Nagagamot nito yung mga fowl cholera, laway-laway, yun nga, pagkatae, tapos na salmonella, pati mga chronic respiratory disease, tsaka yung mga manok, umiipot na may dugo, malaria, tsaka E. coli, dalang na rin. Available ho ang sulfur QR sa lahat ng agribet, tsaka poultry supply sa inyong lugar. Available ho rin ng tabletas. Meron din ho ring 5 grams na sachet, tsaka yung nakakanister na 1 kilo. Available din ho yan. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, ay bisitahin ang Facebook page ng Battle Cup. Naka-flash din sa inyong screen.
Huwag po kayong mahihiyang magtanong at kayo ay i-a-assist ng mga promoter at supervisor na naka-assign diyan sa inyo. Available din po ang mga product sa Shopee tsaka sa Lazada. Siya, hindi yun na lang. Sana kayo ay winatulong sa aking mga sinabi. Magbigay ako ng konting kaalaman para sa aking experience. Ingat po kayong lahat. Salamat sa pakikinig. Paalam.